So what's up mga tambay, nandito na naman po tayo sa daan. By the way, medyo lumalala na po ang sakit ng ating motor. At may good news po tayo at may bad news din. So ang good news po is dumating na po ang ating clutch lining. Okay, nandito po ang ating clutch lining, dinala ko natin. Yan po ay isang SPG, okay, Suzuki genuine parts. Okay, clutch lining po yan, yung 5 piraso po yan siya. Okay, yung set po yan siya sa clutch lining kasi tulad ng pagkasabi natin dati, okay, ay medyo nag-slide na po ang ating motor. Yung clutch niya ay nag-slide na, okay, kahit na lakasan mo ay ganun pa rin ang takbo. Ibig sabihin ay umi-slide na nga or haluga na or medyo kumbaga kupas na yung kanyang clutch lining, kaya papalitan natin. So yung medyo hindi pa rin nagta-timing masyado. Medyo alanganin nga tayo kung matutuloy tayo ngayon, pero anyway, kailangan natin matuloy kasi habang hindi pa umuulan, magka-uulan na naman, ay yan po sinasabi ko. Okay, na lang kung tatakbo pa ba ito. Kung minsan ay tumatakbo siya ng maayos, kumakalma, pero kung minsan ay talagang nag-off timing siya. Ibig sabihin na hindi po siya tumatiming, okay? Hindi siya tumatiming sa kanyang takbo, kaya ayun, parang bumuburot-burot, parang pumutak-butak yung makina niya kasi nga ay off timing. Pero kailangan pa rin natin pagpatuloy kasi nga ay laging umuulan po dito sa Zamboanga, okay, sa loob ng isang linggo. Mga isang araw lang hindi umuulan tulad ng araw ngayon, okay? Pero parang mamaya ata, okay, parang mamaya parang gusto na naman umulan, mga 1 o'clock daw. So ibig sabihin na mayroon po tayong mga 3 or 4 na oras pong open window kumbaga para sa araw, okay, habang may araw pa. Kasi mamayang hapon baka aambon na naman, hindi na natin makikita yung araw, hindi na natin makikita yung clouds. So puro ulan na naman. Ngayon medyo kumakalma siya ng konti, kaya lang bumabalik-balik pa rin yung sakit niya. Kailangan talaga natin mahanap yung mechanic. Medyo busy pa siguro. Anyway, magkadalhin natin to sa bahay niya mamaya or later, hindi natin alam kasi kailangan din natin gamitin to. Buti may magamit pa naman tayo, ay okay pa naman yung patrol kasi kung paminsan-minsan ay lumalakad to si Mrs. So kailangan natin ng may magamit. So mayroon pa naman tayong 4-wheel doon kahit na matambay to, kaya lang problema is sa ating pagmumotovlog nga. So kailangan natin to sa ating pagmumotovlog para hindi ma-delay yung ating post. Okay, so anyway, magpagas muna tayo sa Shell at tinotopak yung ating motor ngayon. Okay. Kakatakot na po talaga siya i-drive pag nag-off timing to, talagang magkakaletse-letse ang buhay natin sa daan. Pero okay lang, at least sana matapos natin ang 2 battery ngayong araw na to nang walang problema. Sana nga. Okay, so dito po tayo sa Shell, magpapagas tayo sandali. Medyo matagal po yan ng konti, special pag umaga, maraming tao bumibili, pero okay lang, at least nakaabot po tayo sa gasolinahan. Pabigas lang tayo ng 100. Sana wala na tayong pera dito. Sa kabilang wallet. Ganyan po ang mga professional, dapat dalawa yung wallet. Dalawa po yung wallet natin kasi kung minsan ay masyadong maraming mga cards, mga papeles, mga receipt. Self-service, kailangan natin antayin yung mga attendant talaga. Eh kung busy yung attendant, so ito po yung nangyayari, mag-aantay tayo. Special? Special, sir? Ha? Ang kanang
Tango Plus, pang 6 na. So yun, 1.6 lang po ang 100, pero okay na yun. Malapit na rin maputang ang ating motor. Okay, so tingnan natin yung ating kodigo. Yan, yung ating kodigo. Okay, ready na. So sana nga ay hindi tayo masisiraan ng motor. Okay, sana lang, wish ko lang hindi tayo masisiraan po ng motor, para nang sa ano na tuloy-tuloy ng ating pag-vlog na yun habang mayroon pa pong araw. Sa mga konti ay mawawala na naman yung araw. Mga 1 o'clock daw. 1 o'clock ay magko-close na ang window natin para sa magandang panahon, kasi uulan na naman mamaya. Yun nga, kaya nga kita advantage siya yun ng panahon. Okay, habang may araw pa yan. Maganda yung panahon natin ngayon. Medyo blue yung clouds. May konting blue yung clouds. Blue yung sky. Tapos medyo mangunti-unti lang yung ating clouds. So maganda nga ang panahon. Pero nakakalungkot lang kasi hapon ay uulan naman to. Ayon po sa AccuWeather. Okay, AccuWeather kasi ang ginagamit natin na pang check ng weather nga. So yun, ito nagpa-vlog tayo para nang sa kanis habang buhay pa yung ating motor, hindi pa na-overhaul, ay madadagdagan natin yung ating content in advance. Okay, in advance. Ito na pagkasabi ko dati ay nagre-record po tayo in advance. Okay, mga 1 week in advance po tayo nagre-record para nang sa kanis may pagpatuloy natin ang daily. Okay, daily post. So sana wala pong LTO dyan sa dulo-dulo. Ito po ang medyo pinaka-hit kong daan kasi nakasikreto po ang LTO dito. Nakatago yan sila. Wala na pagkasabi ko po ay wala namang problema sa ating papeles. Kaya lang ang problema sa atin ay medyo yung mga ilaw-ilaw kung minsan pumapalya. Halimbawa signal light, isang signal light lang po ay 5,000. Accessory yung kaagad 5,000. Halimbawa magpapalya yung ating signal light, okay lang, gumagana pa naman ngayon. Pero paano kung halimbawa biglang pumalya pag nag-check na yung LTO, di ba? Kaya mas maganda talaga umiiwas ka na lang. Kaya yun po ang ginagawa ng taga Zamboanga ngayon. Pag makikita ng LTO ay kahit na kumpleto yung papeles ay umiiwas talaga. Para safe nga, mahirap nga kumita ng pera, di ba? Tapos isang ilaw lang yung papalya, 5,000 kagad makukuha sa'yo. So medyo unfair ng konti, di ba? Nung college pa po ako, kasi nasasanay na po tayo. Nung college pa ako, nasa 500 lang. Mahuli ka ng LTO ngayon, 500. Mamaya makuha mo na yung motor o makuha mo na yung lisensya mo kasi napakamura. Pero ngayon, makuha mo yung mahulihan ka ng LTO, kahit nga yung isang ilaw lang yung pumalya, yung brake light lang pumalya, 5,000 na kagad. So medyo mahirap po, mabigat sa bulsa. Kaya ayun, mas magandang umiiwas ka na lang kahit na kumpleto yung papeles mo. Mahirap na. Paano kung nag-check sila doon pa lang pumalya, di ba? So tulad ng pagkasabi ko, okay. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang kung bakit nga ba pangit. Okay. Medyo harsh po ang ating title, kaya lang tama naman po yun. Okay. Ito pong kung bakit pangit ang footage nyo or ang video niyo sa pagmotovlog. Okay. Especially sa mga baguhan po. Okay, sa mga baguhan, ito po ang mga anim. Okay, ang mga anim na rason kung bakit possible na pangit po ang inyong video or ang inyong footage sa pagmotovlog. Okay. At ang number 1 po dyan ay ang field of view. Okay. So ano nga ba ang field of view? Okay. So medyo scientific po ang sa pangalan pa lang, nakakatakot, di ba? Pero actually hindi naman po yan nakakatakot talaga ang meaning ng field of view. Well, basically sa words po itself, okay? Sa words itself ay alam niyo na kung ano ang ibig sabihin ng field of view. Basically ang ibig pong sabihin ng field of view is yung kung gaano kalawak, okay, ang view ninyo sa camera, okay? So sa camera po meron pong adjustment yan. Merong linear, meron pong narrow, merong wide, pati super wide, or kung minsan yung sa GoPro yung term na ginagamit nila is ultra wide. Okay. So ibig sabihin po noon is mas malawak yung field of view ninyo, ay mas maganda po ang kuha syempre. Okay. Siyempre motovlog po tayo. Okay, motovlog tayo, hindi tayo daily vlog or hindi tayo personal vlog tulad ng mga makeup. Hindi ba mayroong mga makeup vlog?
yung pag halimbawa makeup vlog or personal vlog, ay dapat yung makikita lang yung mukha ninyo, di ba? So iba po tayo ay motovlog, so dapat kung ano yung nakikita natin ng mata natin, ay ganoon din dapat ang makikita ng ating audience, okay? Kasi ang ipapalo po sa atin ng mga audience, okay, ay hindi po ang pagmumuka lang natin, hindi din ang ating motor, hindi yung dashboard ng ating motor, hindi yung kung gaano tayo kabilis mag-drive ng motor, kundi yung mga travel natin, di ba? So mas malawak po ang field of view o yung lawak ng makikita natin, ay mas maganda po yun sa ating mga audience, okay, sa ating video. Yun ang isa sa nagpapaganda po sa video, yung field of view nga. Kaya kung halimbawa baguhan ka sa pagmumotovlog, okay, tapos hindi mo alam sa camera mo na mayroong setting na field of view, hindi mo alam kung anong ibig sabihin nun, yun po ang meaning nun, okay? Kung narrow, ibig sabihin ay kakunti lang yung makikita sa camera mo or sa view mo. Pag halimbawa wide, ay wide na siya pero konti pa, kulang pa rin. Kaya po medyo mahal po yung mga GoPro, pati yung mga DJI, kasi meron po silang software, okay? Meron yung software na napakaganda na pwede silang magpalawak ng field of view ng kanilang camera. Okay, marami na po kong kamerang nagamit, iba't ibang brand. Nakagamit na ako ng SJ Cam, ng Iken. Kahit na banggitin niyo po kung ano yung mga model na brand ng camera, ay nakagamit na ako niyan. Pero hindi po ako wala po akong nakitang anything sa kanila na mayroon pong malawak na field of view except sa mga GoPro, pati sa DJI, okay? Sa DJI. Although yung mga iba, yung mga Yi na camera, okay? Yung sa Xiaomi na camera. But if you